Walang double standard sa House of Representatives sa pagdating sa impeachment. Ito nilinaw ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong matapos maglabas ng pahayag na hindi makakausad ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil mahina ang ebidensya at tadtad ng espekulasyon. Sa panayam kay Adyong, sinabi nitong mahihirapang ipresenta ang mga ebidensya laban sa Pangulo lalo't hindi mapatutunayan ang issue sa paggamit ng illegal na droga habang sumunod naman ang Pilipinas sa inilabas na warrant of arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi anya ito tulad ng kaso ni Vice President Sara Duterte noong 19th Congress na dumaan sa mga pagdinig at humarap ang mga testigo. Sinasabi nilang drug addict ang ating presidente. Number one is, can they actually provide us an evidence that will determine and definitely prove that the sitting president is addicted to illegal substance? Diba? Number two, yung sinasabi po nilang sinurrender yung dating Pangulo, these are, well, the government assisted because there's a warrant of arrest issued by the Interpol. That country was witnessed how during the deliberation and the committee, the Good Government Committee came out, yung mga allegations of misfeasance and malfeasance, the handling of the confidential funds, those testimonies by the former staff of the Department of Education saying that they received certain amounts, hindi nila alam kung bonus pa ito or ano. Sila mismo ang nagsasabi, bribery. Duda rin si Adyong na makukumbinsi ang mga kongresista na may tuturing na impeachable offenses ang mga alegasyon laban kay Marcos. Sa panig naman ng minorya, tiniyak ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na susuriin niyang mabuti ang reklamo kung ito ba ay mema lang o may masabi lang na naghain ng impeachment. Sa gitna na rin ito ng mga impormasyon na ang complainant na si Attorney Andre De Jesus ay dati umunong abogado ni First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi po pwedeng maiwala yung ganyang konteksto sa isip ng maraming mga Pilipino na baka may conflict of interest. Pero titignan natin ano talaga ang motive ng impeachment complaint na yan with the recent Supreme Court ruling dito sa impeachment processes, baka maaaring magamit ito para yung one-year bar rule na tinatawag. So titignan natin yan. Ngayon, kung nakikita ng ating mga kasamahan dito sa House of Representatives na baka mamaya ito ay isinampa lang for the sake na may maisampa at maproteksyonan si PBBM from any other impeachment complaints, at susuriin at titignan natin yan. Pero ang pakiusap natin at ang ating hope ay sana hindi nito mapigilan yung iba pa ng mga impeachment complaint or impeachment processes against any other impeachable officials. Bukas, inaasahang ihahain ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos na pangungunahan ng grupo ng mga manggagawa, magsasaka, teachers, urban poor at iba pang sektor. Nakatakda naman itong i-endorso ng Makabayan Bloc. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.